Kahapon nga pala ay may naglako ng alimasag dito sa aming nayon. Agad na nga namin itong hinabol ni Buyok dahil bihirang-bihira nga lang may maglako ng mga paninda dito. May tinda nga si Kuya na tahong, galunggong, bangos at ito ngang alimasag. Ito nga yung napili naming bilhin mga mare dahil bang sarap nga nitong isahog sa mga gulay. At isa pa ay bihirang-bihira lang talaga kaming makakain ito. Syempre wala naman ito sa aming lawa. 1 kilo nga ang aming binili mga mare at ito nga ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Hindi na nga kami nang hinayang dito mga mare kahit nga medyo pricey ay napakalasa naman talaga nito. Sabi ko nga kay Buyok ay parang bang sarap nga nito sa kamansi kaya naman agad na nga kaming kumuha. Medyo mataas nga itong puno ng kamansi kaya naman inakyat na nga ito ni Buyok. Hirap na hirap nga si Buyok kumuha dahil nasa dulo pala ang mga bunga nito. Kailangan pa nga niya ng mahabang panungkit para makuha ang mga bunga nitong kamansi. Mabuti na lang talaga at may nag-iwan ng panungkit dito kaya naman nagamit nga ito ni Buyok. Ang ibang bunga naman ay nasa pinakadulo nga ng puno kaya naman kinakailangan pa nga niyang dugsungan ang kanyang gamit na panungkit. Medyo marami na nga kaming nakuha dyan kaya naman nagdesisyon na nga kaming umuwi. Dumaan nga muna ako dito sa tindahan ni Aling Aileen para bumili nga ng mga gagamitin kong sangkap sa pagluluto. Mabuti na lang talaga at kapapamili nga lang nila kaya naman hindi na nga ako nahirapan pa sa paghahanap. Bumili na nga rin ako ng 3 niyog mga mare at ipinakayod ko na nga rin ito. Siguro naman ay alam nyo na nga kung ano ang aking lulutuin mga mare. Maggagata nga ako ngayon ng kamansi na may halong alimasag at Diyos ko mga mare, hindi pa nga naluluto ay takam na nga agad ako. Ang una kong ginawa dyan ay tinesting ko nga muna itong kutsilyo sa aking kamay kung matalas ba. Siyempre, joke lang yan mga mare dahil mantika nga ipinapahid ko dyan at naglagay na nga rin ako sa aking mga kamay para nga hindi dumikit ang mga dagta. Nagpatulong na nga rin ako kay Ate Lani at kay Ate Joanne dahil marami-rami nga itong aking gagayatin. Pagkatapos naman naming talupan at gayatin ang mga kamansi ay nagpakulo na nga ako ng tubig dahil ilalagay ko nga ito dito sa niyog. Pagkatapos ko namang pigain itong pinakayod kong niyog ay nilinisan ko na nga rin itong mga alimasag at nagparikit na nga rin ako. Gumamit nga ako ng papel dyan pamparikit para nga medyo mapabilis ang pag-aapoy nitong mga kahoy. Ako lang ba yung nasasarapan kapag ka niluto sa kahoy ang mga pagkain? Nako, nung araw naman na hindi uso yung mga eso-eso na yan, ay ngayon nga lang bang arte ng mga tao, ani? Bali, inilagay ko na nga pala dyan ang mga alimasag at pagkatapos ay itong ginayat-get naman naming kamansi. Bali, pinagsama-sama ko nga lang dyan itong mga alimasag, kamansi, bawang at pati nga ang sibuyas. Inilagay ko na nga rin dyan ang pangalawang gata at saka ko isinalang. Pagkasalang ko nga dyan sa apoy mga mare ay inilagay ko na nga rin itong 3 balot na nabili kong pamintang durog sa tindahan. Nagdagdag nga lang ako ng 1 tasang tubig dahil bang lakas nga daw sumipsip ng sabaw netong kamansi. Tinakpan ko nga lang ito at nang medyo kumulo na nga ay nilagyan ko na nga rin ito ng asin at ng sili para naman kahit papaano ay magkaroon ng konting anghang itong ating niluluto. Sa nanay ko nga nakuha ang aking pagiging mahilig sa gulay mga mare dahil siya nga isang Bicolana. Naaalala ko nga ng mga bata pa kami ay madalas ngang gulay ang aming inuulam. Kung ano-anong dahon nga ang ipinapakain sa amin nung araw at kulang na nga lang ay kami maging kambing. Charis! Ang tatay ko kasi ay isang Bulakenyo at ang nanay ko naman ay isang Bicolana kaya talagang napakadiskarte nila pagdating sa ulam at hindi talaga kami nagugutom. Nailagay ko na nga pala dyan ang kakanggata at nilagyan ko na nga rin yan ng kaunting betchin para nga mas sumarap pa. At syempre hindi mawawala dyan ng tikiman mga mare. Tingnan nyo naman na nasa likuran ko talagang nag-aantay na at gutom na nga daw siya. Naglagay na nga ako ng kaunting asukal dyan mga mare dahil mas gusto ko nga sa ginataan ay may kaunting tamis. Napakasarap! 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 Alam ko na marami ang makaka-relate dito dahil marami sa inyo ang paborito ay gulay. Baka naman pwede nyong i-comment sa comment section kung ano ang paborito nyong gulay at kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot ang aking mga videos. Pero bago nga matapos ang video na ito ay baka hindi pa kayo nakapollow sa akin. Pa-click na lamang po ng follow button para palagi nga kayong updated sa mga susunod naming mga vlogs. So ayun na nga mga mare, tinikman na nga namin ito at adiyaw ay talaga namang napagkakasarap aba. At kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood, Dani.